Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpasya si Attorney Renan na i-withdraw na ang kasong hawak laban kay Lilet. Welcome sa aking channel, narito ang mga kaganapan na dapat nating abangan sa Lilet Matias. Nakausap na ni Kurt si Marites, kwinento ni Marites sa harap ng mga pulis ang lahat ng nalalaman niya. Nagimbal at natuwa si Kurt dahil sa wakas ay may ihaharap na sila sa korte at maipapamuko na ni Kurt kay Erin na inosente ang kaibigan niyang si Lilet. Masayang nagtungo si Kurt sa presinto. Hindi akalain ni Kurt na madadatnan niya si Erin sa presinto. Nakita ni Kurt si Erin na inaaway si Lilet, nagalit si Kurt kay Erin. Sisiguraduhin daw ni Kurt na pagsisisihan na ngayon ni Erin ang pangbibintang na ginawa kay Lilet. Dahil simula ngayong araw, may ebidensya na sila Kurt at testigo. Ituturo na nila kung sino talaga ang mas may potensyal na pumatay kay Attorney Meredith. Nagimbal si Erin, hindi matanggap ni Erin ang balita. Gigil na gigil si Erin na umalis, hinanap agad ni Erin si Attorney Renan. Sinabi ni Erin na may testigo na sila Lilet, gumawa daw ng paraan si Attorney Renan na pigilan makalaya si Lilet. Laking gulat ni Attorney Renan sa pinapagawa sa kanya ni Erin. Kung may testigo naman at ebidensya, hayaan na daw ni Erin kung ano ang mangyayari. Pero hindi matanggap ni Erin. Kailangan daw nilang gumawa ng paraan. Sinabi ni Attorney Renan na wala na siyang magagawa. Hindi na niya matutulungan si Erin, lalo pa at hindi makontrol ni Erin ang sarili. Lagi na lang galit si Erin, lagi na lang pinagpipilitan na siya ang tama. Kahit ang totoo ay kasalanan talaga niya, natatakot na si Erin na baka mabuking na ang pinakatago-tago niyang sikreto. At siya ang pumalit kay Lilet sa loob ng kulungan. Kaya hindi hahayaan ni Erin na siya naman ang magdusa sa loob ng kulungan. Inawi ni Erin si Attorney Renan, wala daw pakialam si Attorney Renan sa kliyente niya. Tinuwanan lang ni Attorney Renan si Erin dahil sa pagpupulsigi ni Erin na makulong talaga si Lilet. Inalisa ni Attorney Renan si Erin, nagsabi si Attorney Renan na wag nang umasa si Erin na tutulungan siya. Tulungan daw muna ni Erin ang sarili na kontrolin ang emosyon. Nadismaya si Erin at lalong nenas, wala nang kakampi si Erin. Maging ang sarili nilang abogado ay tinalikuran na siya. Halos manlumo si Erin sa mga nangyayari, samantala, dahil sa pag-urong ni Attorney Renan sa pagtulong kay Erin ay sa wakas, binasura na ng korte ang kaso laban kay Lilet. Walang nagawa si Erin kundi tanggapin ang katotohanan. Kinabukasan, nagbaba agad ng desisyon ang korte na dismissed na ang kaso laban kay Lilet. Pinuntahan agad ni Kurt si Lilet, sinabi agad ni Kurt kay Lilet na dismissed na ang kaso. Naging masaya ang pag-uusap ni Lilet at Kurt, sa wakas daw ay napatunayan na nila na walang kinalaman si Lilet sa pagkamatay ng sariling ina na si Attorney Meredith. Kaya masasample na nila sa mga taong nanghusga kay Lilet ang katotohanan na hinding-hindi magagawa ni Lilet na pumatay ng tao lalo pa at sarili niyang nanay. Nangako si Lilet lalong-lalo na sa kakusa ni Lilet na si Ella na babalik siya upang tulungan silang makamtan ang hustisya sa abot ng makakaya niya. Sinalubong ng mga preso si Lilet bago siya lumabas ng bilangguan. Tuwang-tuwa sila sa paglaya ni Lilet, pinalakpakan si Lilet ng mga kose niya. Nakauwa na si Lilet, nalaman ni Patricia na laya na si Lilet. Naghimutok sa galit si Patricia, hindi daw maaari na basta na lang makalabas ng kulungan si Lilet. Samantala, isang gabi habang naglalakad si Lilet ay may biglang lumapit kay Lilet na isang lalaki. Laking gulat ni Lilet nang makita si Ino. Nagpaliwanag si Ino at nanghingi ng tawad kay Lilet. Alam daw ni Ino na siya ang tinuturo ng katulong nila. Pero maniwala daw o sa hindi si Lilet ay nagsasabi daw ngayon ng totoo si Ino. Nagimbal si Lilet, may tinatagong lihim pala si Ino sa kanya.
Pinaamin ni Ino si Lilet. Nagalit si Lilet kay Ino dahil pinagkatiwalaan sila ni Lilet tapos ay niloloko lang pala siya. Hinikayat ni Lilet si Ino na sumuko sa mga pulis kung talagang wala siyang kasalanan. Ngunit nagsabi si Ino na natatakot siya, ayaw na daw ni Ino na makulong ulit. Tumakbo palayo si Ino kay Lilet, sumigaw ng sumigaw si Lilet, ngunit hindi na siya binalikan ni Ino. Hindi makapaniwala si Lilet sa ginawang panloloko sa kanya ng pamilya De Leon. Ganon din si Lorena na akala mong maamong tupa kapag nakaharap kay Lilet. Yun pala ay matagal na siyang niloloko. Kinabukasan, nagpunta na ang mga pulis sa bahay ng mga De Leon, wala na si Ino. Si Lorena ang sumalo sa lahat ng katanungan ng mga pulis. Nagsabi ang mga pulis na wag nang itago si Ino kung talagang walang kasalanan. Lalo lang lalala ang sitwasyon kung patuloy nilang itatago sa batas si Ino. Hindi pa naman daw hinahatulan si Ino, tatanungin pa lang siya ng mga pulis. Kaya walang dapat ikatakot kung talagang inosente. May kakaiba naman sa kinikilos ni Spanky. Lalo na nang bigla na lang itong ng ibang bansa, may kinalaman kaya si Spanky sa pagkamatay ng best friend niyang si Attorney Meredith. Marami-rami pa tayong aabangan, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video na ito. Salamat!